Hello? Kaya may gantimpala siya sa sinumang manunumbalik sa pananalig. At ang pananalig ay paniniwala na sa Diyos lamang niya makukuha ang lahat ng kailangan niya, kay Hesukristo lamang niya matatamo ang kagalingan, kay Hesukristo lamang niya makikita ang promosyon. That is believing that He is. At kapag tayo po'y naniniwala, yung gantimpala ay dadalhin sa iyo. At ngayon, pahihirapan ka ng iyong isipan na nasanay sa mundong ito. At ang magpapahirap sa iyo ay ang mga taong uusigin ka. Dahil mas maraming taong osisero. Alam niyo ang osisero? Pakialamero. At yun ang uusig sa iyong paninindigan sa paniniwala sa Diyos. Dahil sasabihin nila, bakit ka ba nahihibang na? Ba't dalo ka ng dalo ng revival? Eh wala namang nangyayari sa iyo. Ang pananalig po ay paniniwala na may nangyayari sa iyo bagamat hindi mo pa nahahawakan. Amen po ba? Doon maraming hindi makabot yung nakahanda sa kanila. Laging tandaan mo po, the plan of God is concrete and definite. Ang plano po ng Diyos ay hindi po yan mababago. At ang plano sa iyo, magikang maunlad sa iyong espiritu, kaluluwa, katawan, at pananalapi. 3 John 2. So, unawain mong mabuti na ang pag-uusig ay upang ikaw ay magpatuloy na naninindigan sa salita ng Diyos. So, ang pananalig po ay pagpunta sa Diyos at paniwalaan ng Diyos na sa Kanya lamang manggagaling ang lahat ng ating tulong. At gagantimpalaan tayo ng Diyos dahil sa ating pananalig sa Kanya. Kaya yung paghanap sa Diyos ay pagbabalik sa Diyos at paghingi sa Diyos. At doon po marami ang uusigin ka, ba't hindi ka magpadoktor, bakit hindi ka uminom ng gamot, ba't hindi mo i-maintain ang iyong sakit. Ang i-maintain po ay pananalig, hindi sakit. Hello? Ang i-maintain po ay kaligtasan, hindi po ang kasiraan. Kaya sa Matthew 5, verse 12. At ang sabi po ron, rejoice! Sabay-sabay uli. Rejoice! And be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. Kaya pag ikay nanindigan sa salita ng Diyos na ang asawa mo ay babalik, at palalayasin niya yung kabit. Nababalik ang mga anak mong naligaw sapagkat ikaw ay tumawag sa Diyos, ikay nagtiwala sa Diyos na siya lamang ang makapagbabago ng puso't isipan. And that is prophetic. Kaya yung ipinapahayag mo na uunlad ang iyong sambahayan, na uunlad ang iyong mga anak, you are prophesying to your life. Amen po ba? At mangyayari yung iyong ipinapahayag at merong makakarinig sa iyo na uusigin ka. But do not be defeated by persecution. Take authority over persecution because you have the power to bind the persecution. Not the persecutor, bind the persecution. Igapos mo yung pag-uusig, huwag yung nang-uusig. Oh, sabihin mo, salamat, nakadalo ako sa 2nd gabi. So, great is your reward in heaven. Hindi po sinabing your reward is $1 million. Hindi po eh. Ang unit na ginamit dito ay great. Ibig sabihin, hindi kaya ng ating isipan na bilangin yung gantimpalang yun. Sapagkat yung gantimpalang yun ay abot sa apo natin sa talampakan. Hello? Sapagkat isa lamang kaluluwa ang maligtas, sobrang katuwaan. Sa buong langit. Luke 15:7.
Ano po ang sabi ron? I say unto you that likewise joy shall be in heaven over how many sinner? One sinner that repented more than over 99 just persons which need no repentance. And then, bakit ka ipopromote ng Panginoon? Proverbs 11:30. Dahil ikay matalino. Sabihin mo sa iyong katabi, ako'y matalino. Sabay-sabay, basahin uli natin. The fruit of the righteous is a tree of life. And if you win soul, you are wise. Wow. Amen. Kaya ang ating gawain, lumago at umunlad tayo sa pagkabuhay sa pag-ibig. At ang pangalawa, kailangang maging maligaya tayo sa banal na paggalang sa Diyos. Delight yourself in the fear of the Lord. Psalms 19 verse 10. Psalms 19 verse 10. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Verse 11. Moreover, by them is thy servant warned, and in keeping of them there is great reward. Again, there is a reward. And the reward here is great. At ang sabi sa verse 12, who can understand his errors? Cleanse thou me from secret faults. Verse 13, keep back thy servant also from presumptuous sins. Let them not have dominion over me. Then shall I be upright, and I shall be innocent from the great transgressions. So, napakaliwanag po na kailangan kaligayahan mo ay ang salita ng Diyos. Tanungin mo ang iyong katabi, maligaya ka ba sa salita ng Diyos? Pinagpala ang bumabasa ng salita ng Diyos, pinagpala ang nakikinig ng salita ng Diyos, higit na pinagpala ang nagsasagawa nito. Hallelujah. So, napakaliwanag po na kailangang paunlarin mo, magkaroon ka ng kaligayahan sa banal na pagkatakot sa Diyos. At ang pangatlo po, gawin mo ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng pananalig. Lalapit ka sa Diyos at hihingi ka ng solusyon sa iyong suliranin, tagumpay sa iyong krisis, at tusto sa iyong pangangailangan. At tandaan mong lagi ang pangapat na katotohanan. It is always by grace. It is always by grace. Lahat po ng ating buong pagkabuhay ay ayon lamang sa grasya o sa biyaya ng Diyos. Kaya tayo buhay dahil grasya lang po ito ng Panginoon. Kaya humahaba ang ating mga taon ng ating buhay at mga araw ng ating katawan dahil lamang po sa grasya ng Panginoon. Sabihin mo sa iyong katabi, buhay ka ngayon dahil sa grasya ng Panginoon. You are alive today because of the grace of God. And sabihin mo, I declare that you will have long life by the grace of God. By the grace of God. Amen. Hallelujah. Kaya sabihin mo, pag 90 years old na ako, makikita pa rin kitang buhay. Sabihin mo, pag 90 years old ako, makikita pa rin kitang buhay. So lalakihan mo na ang ihakbang mo sa pananalig. Amen? O, purihin ng Panginoon. Sabihin mo, salamat at may revival sa Pilipinas. Ang isang palatandaan ko sa pagkilos ng Diyos sa revival, meron kasi na ang kanilang paraan ng pagtanto sa presensya ng Diyos, katulad ng isang hinahangaan kong prophetic minister. Siya ay isang propeta. Ang sabi niya doon sa kanyang disciple, hawakan mo ang aking sikmura. At hinawakan niya ng dalawang kamay niya ang kanyang sikmura. Ano ang iyong nararamdaman? Grabe, sabi niya, grabe. May nangyayari sa loob ng iyong sikmura. At ang sabi niya, may mangyayaring himala ngayon dito sa ating pagtitipon. Dahil out
sabi po ng Biblia, mula sa iyong espiritu, babalong ang ilog ng banal na espiritu. Out of the belly will rise up a river. Yun po ay nasa John 7:37. Kaya nais ko pong inyong maintindihang mabuti, laging may nangyayari sa atin. In the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, "If any man thirst, let him come unto me and drink." Verse 38. Inaanyayahan po namin kayong makinig sa aming mga radio program. Kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, nasa trapiko, naglalakbay, ito po'y makakatulong sa inyong pagpapalago at pagpapaunlad ng inyong spiritual na pananampalataya. Lunes hanggang Biyernes sa DWAD 1098 kHz AM band sa ganap na alas 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Asahan po natin na sa ating pakinig, lalago at uunlad ang ating pananalig at pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus. Mga kaibigan, kabahagi, kapanalig at mga faithful covenant partners. Sa huling yugto ng taong ito, tayo ay magkakaroon ng Partners Fellowship sa darating na ika-3 ng Disyembre sa ganap ng alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ang registration fee ay nagkakahalaga ng 750 pesos kasama ang tanghalian at merienda. Nais po kayo makasama ng personal ni Brother Greg upang makapagpasalamat at makapagplano sa darating na panibagong taon. Mahalaga po kayo sa amin dahil sa inyo, malawak ang nahahatdan ng mabuting balita. Magkita-kita po tayo sa 2nd floor Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Sawa ka na ba sa iyong mga napapanood ng mga negatibo at pangit na balita? Narito ang alternatibo, ang Great Day to Live na mapapanood sa Beam Channel 31 sa inyong local antenna, mapapanood sa buong Metro Manila at sa buong Pilipinas at sa ilang mga cable operator system na nagdadala ng palatuntunang ito sa pamamagitan ng Trinity Broadcasting Network. Mapapanood niyo po ang ating mga programa Lunes hanggang Huwebes, alas 9:30 ng gabi, at tuwing araw ng Biyernes, alas 10:30 ng gabi, at araw ng Sabado, alas 11 ng gabi. Maaari nyo rin po kaming mapanood sa Church Channel via satellite at ilang mga cable operator system sa buong Pilipinas at karatig bansa sa Asia. Lunes hanggang Sabado, sa ganap na alas 12 ng hating gabi, alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. Ating ipapahayag na si Jesus lamang ang tanging daan tungo sa buhay na walang hanggan at ang aming dala ay laging mabuting balita. He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly, out of his spirit. Kaya ang espiritu mo po, ang espiritu ko'y nasa pagitan ng tiyan at ng sikmura. Out of his belly shall flow rivers of living water. So dito po nag-uumpisa. Kaya nga kung iyong uunawaing mabuti, you are filled to overflowing every day by the power of the Holy Ghost. Kaya't ang bibig mo ay magpupuri na lang, ang bibig mo ay aawit na lang, pero makapangyarihan po yun because it is led and inspired by, prompted, and urged by the Holy Spirit that lives in you. Naniniwala ka bang nakatira sa iyo ang banal na Espiritu? May mangyayaring himala sa iyong buhay. Amen? Kaya unawain mong mabuti na ikaw ay puspos ng kapuspusan ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang sabi ni Pablo, the power that is at work in you will give you ability. Amen? Will give you ability to perform great works. Dahil po doon sa Espiritong nasa iyo. Kaya nga po, kagabi, ating gabi na halos kami nakarating, at antok na ako. Sino rito ang antok na ng hating kagabi pagkagaling sa revival? So antok na ako, pero kailangan bumangon ako dahil kailangan magpasok ng sasakyan. At himala ng mga himala, sapagkat paglabas ko ng bahay, napatingala ako. Aywan kung nakita ninyo yung buwan ay napapaligiran ng circular rainbow. Kita ninyo yung kagabi yun?
na may circular rainbow. Ako lang ang nakakita dahil yun ay palatandaan ko that there will be great revival in the 7 nights. Amen po ba? Ang ibig sabihin ng great revival, Jesus will work revival in your life. Amen? Dahil ito'y Kanya. Amen? Ito'y Kanya. At ako po'y, alam ko na yun, na pag nakita ko ang circular rainbow, hindi yung ordinaryong arc rainbow, circular, pabilog. Alam kong merong malaking ginagawa ang Diyos dito sa 7 nights. Amen po ba? At ako rin naniniwala na merong mga himala. So, ang ikalawang bagay na nais kong inyong maunawaan, that miracles will only be manifested when Jesus is present in any gathering. Sa John 2:11, laging may himala kapag si Jesucristo ay kasama natin. This beginning of miracles did Jesus in Cana of Galilee and manifested forth His glory, and His disciples believed on Him. Ano po ang halaga ng himala? Para ang kanyang mga tinuturo ay maniwala na siya ay Diyos ng himala. So, kapag may himala tayong naranasan, ito ay karangalan ng Panginoon. Amen po ba? Noong 2014, bandang August, pero prior to that, bigla akong yung tinatawag na herpes, ano yun? Zoster herpes, na yung parang pulang-pula dito na ako ay pilit na humihigpit at parang humihigpit ang aking sikmura. At hindi ko naman alam kung ano yun. At dahil ako ay walang alam kung ano yun, si Jesus ang may alam kung ano yun. Hello? Kaya ako ay tumingala sa Kanya because faith is coming to God believing that He is. Kaya kailangan wala akong ibang iniisip kundi siya na siya ang makapag-aalis kung ano man yung hindi ko alam. At ako'y nagtiwala sa Kanya at dahan-dahang lumuwag. Pero yung marka ay naroon pa rin at ilang araw, mahigit na 1 buwan, nandun yung marka at dahan-dahang nabubura. Why? Dahil sa kamangmangan ko tungkol doon, ipinagpasakamay ko ng Panginoong Hesukristo yung nangyayari at wala akong takot sa anumang kamatayan o anumang mangyayari. At pagkatapos nun, that was summertime last year, bandang August, biglang lumabo ang aking mata. Kaya meron akong broadcast na ako'y nakasalamin. At sabi nung isang nanood, nung isang gabi, dahil na-i-play lang yun ay after 1 year, dahil sa dami po ng ating sermon, nabuo lang yun ay itong linggong ito. At ang sabi, bagay po pala sa iyo, Pastor, ang nakasalamin. Yun agad ang nakita niya, salamin. Pero kaya ako'y nakasalamin nun dahil biglang lumabo ang dalawa kong mata. Hello. At pag iyong sinuri, dahil marami po akong libro tungkol sa medicine, meron akong libro about 150 sickness. So tinignan ko agad yun. And then meron din akong libro tungkol sa diabetes, sa yung sakit ng lalaki, na kadalasan ay prostrate, hindi po frustrate, kundi prostrate. Prostate. Ayan. So, dito, kailangang may alam ka rin tungkol sa kung ano, on how to avoid sickness. And the best way to avoid sickness is to know the symptoms. Nakukuha niyo po. So, palatandaan pa lang, ginagapos mo na. In the name of Jesus. At ako ay, sa halip na matakot, lalo akong nagmaneho. Hindi ko sinasabi dahil matakot ang asawa ko pag ako'y nagmamaneho, pero blurred ang mata ko. At hanggang lumipas ang mga araw, at tinayuan ko ang katotohanan ng salita ng Diyos na tapos na ang katubusan ng ating pagkatao mula sa sakit at kahirapan.
Nung tayo ma-born again, pinalaya tayo sa sumpa ng kahirapan. Nung tayo ma-born again, pinalaya tayo sa sumpa ng sakit at karamdaman. Amen. Pero, mararamdaman mo pa rin yung palatandaan ng sakit. At doon po kikilos ang pananalig. Ano ang pananalig? Paniniwalang sa mga latay ni Jesucristo, ikaw ay gumaling. Amen? Amen. Hallelujah! At ako ay gumaling. At nung isang araw, 2 days ago, bago ang revival, expire na ang aking license. At ang sabi, Sir, daraan ka po sa eye test. Takpan mo nga ang kanan mong mata. At basahin mo ito. Nung sabi ko, basang-basa ko ito ganun kalaki ang letra paliit ay paliit. At ang pinabasa sa akin yung napakaliit. So hindi ko mabasa dahil napakaliit. At ang sabi niya, Sir, takpan mo naman ang kaliwang mata mo. Ganun uli, pinabasa uli. Nababasa ko lang ay 3, ay yung hana ay kung ilang letra. Ang sabi, Sir, pasang-awa na. Takpan mo uli yung isang mata mo, basahin mo uli. At hindi ko na mabasa, Sir, pasado ka na. So, kaya nga po yung pabor ng Diyos ay lagi pong dadaloy sa iyong buhay. Amen? At ako'y naniniwala na yung tiwala ng doktor sa akin na makapagmamaneho ako ay kabutihang loob ng Diyos. Kaya nga po, unawain mong mabuti, pag nakaranas ka at makakaranas ka ng himala, dahil ito'y karangalan ng Panginoong maghimala sa iyo. Salamat sa 3 amen. It is the glory of Jesus to perform a miracle for your life. Amen po ba? It's a miracle. Oh, purihin ng Panginoon. It's for His glory. Dahil pag nakaranas ka ng himala, amen? Pag nakaranas ka ng himala, ito ay pagpaparamdam ng Panginoon. Behind the scene, lagi siyang sa iyong tabi. Amen? Behind the scene, Jesus is standing by you. Hindi mo nakikita, katabi mo ang Panginoon. Amen? Katabi mo ang Panginoon. At hindi ka mamamatay sa pagtulog. Ikaw ay bubuhayin niya sa sapat na taon ng iyong buhay na ikaw ay magiging maligayang maligaya sapagkat sa huling araw, makikita ang totoong naglilingkod sa Panginoon at ang hindi totoong naglilingkod sa Panginoon. Sa huling mga araw na darating, makikita ang matuwid at ang hindi matuwid. O ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala na ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan na bang uri ng sakit o karamdaman yan? Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135 Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9860. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch. Account name Greg Durante Ministries. Account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Sa second floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan.
At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.greggranty.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito. Paanyaya sa lahat ng ating mga taga-subaybay na dumalo sa ating Friday Night Revival sa darating na November 4, November 11, November 18, at November 25. Dito sa lugar na ang himala ay madalas na nagaganap sa Grace Revival Center, 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, sa ganap na alas 6:30 ng gabi. Welcome po ang lahat. Para sa detalye, tumawag sa 723-8752 o bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Amen? At ang matuwid nagpapatuloy sa pagtitiwala sa Diyos. Ang matuwid maalab sa pagdalo, sa pagtitipon dahil palapit ng palapit ang mga taon na pwedeng bumalik na ang Panginoon any moment. Dahil laging ito ay dagli at ito ay biglaan at ang makakasama ay yung nagbabantay. Sabihin mo sa iyong katabi, be ready every day. Amen? Watch and be ready. Magmatsyag ka, magbantay ka, at maghanda ka. Any moment, ikaw ay dadagitin. O, purihin ang Panginoon. So, sa pamamagitan ng himala, naniwala ang nanay ko at na-born again. Hello? Dahil may nakita siyang himala na ang anak niyang laging pag lumabas ng bahay ng umaga, ang dating ay umaga rin. So, nakaranas siya ng himala. At siya galak na galak nung si Alita ang naging asawa ko at sabi niya, bahala ka na, wala na akong problema sa anak ko, ikaw na ang mamroblema. At dahil siya ng problema sa akin, kaya ang Diyos ay naghimala sa kanya at ako ay binago sa pamamagitan ng himala ng Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. Ang Diyos po ay napakabuti. So ang himala po ay patutuo na kasama mo si Jesucristo. Amen po ba? Kaya nga sa John 2:23, kaya pag ikaw ay nakaranas ng himala, ang ibig sabihin, sinasamahan ka ng Panginoong Jesucristo. When He was in Jerusalem at the Passover, in the feast day, many believed in His name when they saw the miracles which He did. Maboborn again ang mga mahal mo sa buhay sapagkat masasaksiyan nila ang mga himala sa iyong buhay. Amen. Amen. Na ikay umuunlad, sila'y pagod na sa paghahanap buhay. 50 taon bago magkabahay, ikaw, 5 taon may bahay ka na. Hallelujah. That is a miracle. Amen po ba? And if they see the miracles, that shows na kasama mo ang Panginoon. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, magpasalamat ka at may problema ka. Magpasalamat ka dahil may krisis ka. May malaking pangarap sa iyo ang Diyos. At yung pangarap na yon ay hindi mo alam, pero maganda yun. Amen? Amen. Hallelujah. So, napakahalaga po na ating maintindihan din na magpapatotoo ang Diyos na sinasamahan ka niya. So, the testimony of God is by miracles. Sa Hebrews 2:4, meron pong 3 mga bagay na mangyayari pag sinasamahan ka ng Diyos. God also bearing them witness, both with signs. So ano ang unang palatandaan na kasama mo ang Diyos? Magkakaroon ka ng paggawa ng Diyos, signs, wonders, and with diverse miracles and gifts of the Holy Ghost according to His own will. So signs and wonders and then diverse miracles and then gifts of the Holy Ghost. Atin pong isa-isahin. Signs and wonders. Ano po ang signs? Ang ibig sabihin, yung mga bagay na gustong-gusto mo pero you are not qualified. You lack qualification. You lack training. And yet, dahil ikay nagtiwala sa Diyos,
mararanasan mo ang pag-aangat sa iyo ng Diyos na hindi ka nadaraan sa mga dinaraanan ng pangkaraniwang taong hindi naniniwala sa Diyos. Amen? At mapupunan mo na may mga himalang gagawin sa iyo ang Diyos. Amen po ba? Mga himalang gagawin ang Diyos sa iyo. Kaya magsanay ka na bantayan lagi ang paghihimala sa iyo ng Diyos. Alam mo ba kung paano mag-abang ng himala? Salamat at hindi mo alam. So, kapag nag-aabang ka ng himala, kailangan kayo maging bingi at walang pakiramdam. Dahil yung mga tao ay magkakaroon ng evil suggestion. Ginugugol mo ang maraming oras mo sa panalangin. Pero sasabihin ng kasama mo sa bahay, tamad ka. 4 na oras ka na diyang nakaluhod. May nangyayari ba sa iyo? Hello? Hello? Kaya sanay na ang mga kasama ko sa bahay. Basta ang sabi ko sa kanila, pagkatapos kong pakikipagniig, tatrabahuhin ko yung tatrabahuhin ng maraming oras sa sandaling oras lang. Why? Because I'm so strong. I desire to receive the strength of the Lord by spending more time in love relationship with Him. Amen. Hallelujah. Sabihin mo, salamat nakadalo ako ngayon second night. Talagang laging kaiba ang mensahe ng Diyos sa bawat gabi. Hindi inuulit. Hallelujah. Kaya nga, unawain nating mabuti. Ikaw ay kailangang magbigay ng maraming oras sa pakikipag-ibigan sa Diyos. Kahit ano ang ginagawa mo sa bahay, ialay mo yun sa Diyos. At ang panghuli, kung paano ang mga apostoles ay nanalangin. By the way, do you know how to pray? Bakit impit? Amen. Huwag kayong magugulat pag tinatanong ko kayo. So, pansinin po natin, marami pong uri ng panalangin. At kailangang alam mo, katulad po pag ikaw ay kusinero, marami pong magkakatulad na siyanse. Pero iba-iba po ng hugis. Pag ikaw po yumupo sa isang class na hotel, ay marami pong kubyerto sa kanan at kaliwa. At napakarami pong plato ang i-serve lang pala sa maliit na ham. At ang iyong soup ay yung corn soup na nabibili lang sa grocery. Pero nasa 5-star hotel ka at malalaki ang iyong kubyertos. At sa kaunting soup, ang sarap. Pero yun din yung iyong linuluto sa bahay. Ang kaibahan lang ay mabigat yung kubyertos. Kung mumurahin ang kubyertos mo, pabigatin mo. So, atin pong unawaing mabuti, if you know how to pray. So, yun pong tinatawag na supplication, yun pong prayer, yun pong intercession, ay yan po'y iba't ibang uri ng pananalangin. Kaya pag ikaw ay nanalangin sa opening ng gawain, huwag mong idadalangin ang mga Hapon at ang mga iba't ibang bansa. That is a prayer of intercession. Amen po ba? Hindi nakukuha sa maraming salita ang panalangin. Ito'y sa tamang salita. Si Pedro ay nanalangin, "Save me!" Ano ang nangyari sa kanya? Iniligtas ba siya ng Panginoon? Hindi na siya gumamit ng maraming salita, "Panginoon, hindi ka ba nahahabag sa akin? Ako ay lumubog, malulunod ako. Panginoon, tulungan mo nga ako, Panginoon, Panginoon." Yun po ay panalangin ng mangmang. Para bang mahirap duminig ang Panginoon. Hello. Kaya pagdating sa iyong pagpapala, ang panalangin ganito, "Panginoon, salamat at ako'y pinagpala mo ng lahat ng espiritual na pagpapala at napakayaman ko na sapagkat ibinigay mo sa lahat sa akin na kakailanganin buong buhay ko." At lilitaw ang karunungan kung nasan yung iyong pagpapala. Nakukuha niyo po. Tapos ang uri ng panalangin, isusulat mo yan. Sabi, hindi na natin iisa-isahin, Philippians 4:4-7.
Sabi roon, ano ang sabi roon? Ito yung uri ng panalangin dahil napakahalaga po ng panalangin. Sa Philippians 4, verse 4, ano po ang sabi roon? Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. So ano ang iyong unang gagawin? Rejoice in the Lord. How many times? So iugnay natin ito sa 1 Thessalonians 5, verse 16. Ano po ang sabi roon? Rejoice evermore. May pagkatugma kaya at pagkatulad ang always at evermore? Yes. Lagi at magpakailanman. So ano raw ang ating unang gawain? Pag ikaw ay may problema, ano raw ang unang gawain? Ano nangyari ito, Panginoon? Alam mo namang ako'y laging nasa revival, Panginoon. Alam mo namang nag-aayon ako. Panginoon, nagbabasa ako ng Biblia. 2 talata every month. Panginoon, napakaalam ko, yung aking 1,000 ay aking ipinamumudmod sa dukha. Hindi po yun ang paglapit sa Diyos. Rejoice evermore. Yun po ay nasasakop ang problema, nasasakop ang anumang iyong krisis. Magalak ka muna, sapagkat ang nagagalak ang makakatanggap ng spirit of revelation, spirit of wisdom. Yung nagagalak, hindi yung lalapit ka sa Diyos, Panginoon, ano po ba itong asawa ko? Panginoon, wag muna yun. Magalak ka muna at may asawa ka. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9860. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Sa second floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito. If you visit the place here in Metro Manila, I suggest that you visit our church. Here at the second floor of Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan City, Metro Manila. And I also encourage you to be with me every Friday because in the same address we are doing Friday Revival and Sunday worship service 10 in the morning and 5 o'clock in the evening every Sunday. So if you visit Metro Manila, just be with us and be our guest. And also, if you have an opportunity to go to our website, and I encourage you to view and listen to our audio sermons. And I believe that it will help you adequately as you continue on listening to the broadcast teaching of the Word of God. And in the mighty precious name of Jesus, all the partners, we are continue on delivering the Word through radio, through television, and through the website, and through the YouTube, because of the faithfulness of several faithful partners that always support and give their offering for the continuance of this ministry. So this coming December 3,
after September 24, 70 days, the total of the days from September 24, and I believe that the great gathering of all the partners will be mightily blessed by the presence of God, because it is not only 70 years that man shall live, but what he has decided is 120 years. So on how we shall live up to 120 years will be the topic for that December 3 gathering of all the partners. So welcome, and I await our seeing each other once again, December 3, from 10 in the morning, the same address here, December 3, 2016, here at Medicor Building, from 10 to 3 in the afternoon. God bless you, and I expect to see you every Friday, every Sunday, and this coming December 3. And I will pray, Father, in the name of Jesus, bless them as they receive this encouragement and this invitation. I pray that they will think of this and decide for this invitation, and let their physical presence be with us. Receive all the honor and the glory, because it is only you who can do this to their heart. In Jesus Christ's name, we give you the praise and the honor and the glory. Amen. Magalak ka muna at may bahay ka kahit iisang kwarto. Ikagalak mo muna na may mga anak ka kahit hindi maalam sa Diyos. Hello? Natahimik. Dahil paano ka diringgin ng Diyos? Puro ka reklamo sa puso. Ibalik natin sa Philippians 4:5. So anong unang gagawin? Magalak. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Ano po ang moderation? Hindi ka mapapansin na malaki pala ang problema ang dala-dala mo sa buhay. Hindi ka mapapansin na marami ka palang bayaran at magbabayad ka sa Martes. Pero may kapayapaan ka pa rin kapanatagan. Why? Because you are rejoicing in the Lord. Inilalagay mo sa kamay ng Diyos ang lahat, at ipaalam mo ito sa lahat ng taong nasa paligid mo na Diyos ko ang bahala sa akin, Diyos ko ang magpapala sa akin, Diyos ko ang tutusto sa akin, Diyos ko ang laging nagpapalusog sa akin, Diyos ko ang lahat kung bakit ako'y buhay pa hanggang ngayon, kung bakit mahaba ang mga taon ng aking buhay at masaya ang aking mga araw, dahil sa Diyos na nagmamahal sa akin. Hallelujah. At pag nandun ka na sa height ng kapayapaan, saka ka humingi. Verse 6. Be careful for nothing. Huwag kang mag-aalala. Huwag kang mababalisa sa anumang bagay. But in everything. So nothing and then everything. By prayer. What is prayer? Asking. By prayer and supplication. What is supplication? Pleading. Makikiusap ka sa Diyos. At ang pakiusap, laging may kakambal, may kaakibat, and supplication with thanksgiving. Let your request, plural, be made known unto God. Kanino mo raw ipapaalam yung lahat ng iyong kailangan ng iyong anak, yung gatas ng iyong anak, yung yung pantuition ng iyong anak, isulat mo yon, ilista mo yon, lagyan mo ng date, lagyan mo ng araw. At isa-isa, i-check mo, answered. Pag may bayaran ako, isinusulat ko lahat yun. Magkano ba ang bayaran ko sa buwan na ganito? Isusulat ko yon. Pero hindi na ako ngayon nagsusulat dahil wala na akong bayaran. Dahil binabayaran na ng Diyos in advance. Amen? May bayaran pa rin, pero hindi katulad ng Diyos ko, pambayad. Ngayon, ito ang pambayad. Palawakin mo ang gawain. Palawakin mo ang broadcast. Hello. Bakit? Dahil alam na ng Diyos na ako'y nagtitiwala sa Kanya. Kaya magsanay ka na isulat mo ang lahat na may pasasalamat.
let your request be made known unto God. At ano po ang sabi ng verse 7? And the peace of God, this is success. May kapayapaan kang lagi. Which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Sino raw magbibigay ng kapayapaan at sino ang magme-maintain ng kapayapaan sa iyong puso? Sino raw? Sino raw? Sino raw ang may dala ng kapayapaan sa iyo at sino ang mag-aalaga ng kapayapaan yun? Jesus Christ. Kaya nga po, ito ang dapat na panalangin mo. Araw at gabi. Katulad ng panalangin ng mga apostoles sa Acts chapter 4 verse 29. So this is an assignment for you. And now, Lord, behold their threatenings. And grant unto thy servants that with all boldness they may speak thy word. So, kailangang nasa iyo po ang katapangan na sabihin ang salita ng Diyos. Hello? Paano yun? Kapag ikaw po may kailangang pera, sabihin mo, for my God shall supply all my need. Hello? With all boldness, speak the word. At pag ikaw ay nasa imposibleng sitwasyon, sabihin mo ang 3:20 ng Ephesians. At ang sabi ron, now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think according to the power that worketh in us. Sino raw ang gagawa? Sino raw ang gagawa? Ang Diyos. Dahil siya'y maligaya na gumawa ng himala sa iyong buhay. Kaya nga, unawain mong mabuti. Speak the word boldly. So hingin mo sa Diyos na ikaw ay bigyan ng katapangan, lakas ng loob, tibay ng damdamin, kapal ng mukha sa paninindigan, sang-ayon sa salita ng Diyos at hintayin mo dahil mangyayari ang salita ng Diyos na iyong ipinapahayag. If you decree, it shall be established. If you believe, it shall be done to you. Kapag iyong ipinahayag, ito ay gagawing totoo ng Diyos sa iyo. Kapag iyong sinabi, ito ay pangyayarihin ng Diyos sa iyo. Kaya ideklara mo na ang iyong buhay, na ang iyong bahay, na ang iyong sambahayan ay pinagpala ng Diyos at protektado ka ng Diyos because in Jesus and by the blood, you have an immunity from the works of evil. My protection ka because your protection, my protection is the fiery walls of the presence of God. Our protection is the very glory of God that lives in our midst. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay nasa gitna ng ating bahay. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay nasa gitna ng ating bahay. Where Jesus is, miracle take place. Kung saan nandun si Jesucristo ang himala ay daratal. At ang sabi sa verse 30 ng Acts 4, ano po ang sabi doon? Now when they saw the boldness of Peter and John. Kailan nila natanggap ang boldness? After praying for boldness. Kaya humingi ka sa Diyos, bigyan mo po ako ng katapangan para ako'y makapanindigan at nang hindi ako laitin ng aking biyanan. Bigyan mo po ako ng katapangan para hindi ako laitin ng aking mga kaeskwela sapagkat ako ay pinagsasabihan niya, nagpastor, walang pera sa pagpapastor. Wala pong pera sa pagpapastor, pero may kayamanan. Hello? Sapagkat ang kayamanan ay ang Panginoong Jesucristo, sapagkat siya ang treasure in earthen vessel. Pag nasa iyo si Jesucristo, nasa iyo ang buong langit. Pag nasa iyo si Jesucristo, kasama mo ang Mag-ama at ang Banal na Espiritu. Pag nasa iyo si Jesucristo, wala kang talo. At pag nasa iyo si Jesucristo, mabilis na maintindihan mo ang mga panahon at oras. Now, when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were unlearned, walang pinag-aralan na formal, and ignorant men, they marveled, humanga sila, and they took knowledge of them that they had been with Jesus. Bakit sila naging matalino? Dahil sila ay nagkaroon ng pagkakataon na makasama ang Panginoon at ikay matalino. Sabihin mo sa iyong katabi, ikay matalino. Ikay napakadunong mo sapagkat si Jesus ay kasama mo araw at gabi. You are wise, you are excellent because Jesus is with you 24/7. It's because of Jesus why you are so excellent.
It's all Jesus. All the way through. Amen. So, anong mangyayari? At ang sabi ng verse 33, ito ang mangyayari. And with great power, gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. Kapag nabuhay kang matapang, kapag nanindigan ka, nakasama mo ang Panginoong Hesukristo at kasama mo siya, then great power will mightily work in your family, in your businesses, and then great grace. Lahat ng makakasama mo makakaranas ng walang katulad na biyaya, walang katulad na grasya, sapagkat ang grasya ng Panginoon, ang lakas ng Panginoon, ang grasya ng Panginoon, ang kapangyarihan ng Panginoon, kaya wala nang magiging imposible sa iyo. Ang Diyos po ay napakabuti. Kaya sa kabuuan, where Jesus is, there is miracle. Kaya laging tandaan mo, si Jesucristo ay nasa iyo. Christ in you. Where is Christ? Christ in you. Dito po tayo magtatapos, Colossians 1:27. Si Jesucristo ay nasa iyo. To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. And what is His glory? His way of doing miracles for your life, for His honor and glory. Kaya lagi kang may pag-asa. Gawin mo araw-araw ang mga bagay na hindi mo kayang gawin, pero gawin mo dahil ito'y maganda. Pumikit tayo at sa sandaling ito magpuri at magdiwang sa Panginoon. Salamat po sa kabutihan mo. Maluwalhati ang banal at dakila mong pangalan at isasagawa at isasabuhay namin ang mga katotohanan ito. Sa karangal at kaluwalhatian mo, sa pangalan ni Jesus, at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Mga kaibigan, kabahagi, kapanalig at mga faithful covenant partners. Sa huling yugto ng taong ito, tayo ay magkakaroon ng Partners Fellowship sa darating na ika-3 ng Disyembre sa ganap ng alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ang registration fee ay nagkakahalaga ng 750 pesos kasama ang tanghalian at merienda. Nais po kayo makasama ng personal ni Brother Greg upang makapagpasalamat at makapagplano sa darating na panibagong taon. Mahalaga po kayo sa amin dahil sa inyo, malawak ang nahahatdan ng mabuting balita. Magkita-kita po tayo sa 2nd floor Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Sawa ka na ba sa iyong mga napapanood ng mga negatibo at pangit na balita? Narito ang alternatibo, ang Great Day to Live na mapapanood sa Beam Channel 31 sa inyong local antenna, mapapanood sa buong Metro Manila at sa buong Pilipinas at sa ilang mga cable operator system na nagdadala ng palatuntunang ito sa pamamagitan ng Trinity Broadcasting Network. Mapapanood niyo po ang ating mga programa Lunes hanggang Huwebes, alas 9:30 ng gabi, at tuwing araw ng Biyernes, alas 10:30 ng gabi, at araw ng Sabado, alas 11 ng gabi. Maaari niyo rin po kami mapanood sa Church Channel via satellite at ilang mga cable operator system sa buong Pilipinas at karatig bansa sa Asia, Lunes hanggang Sabado sa ganap na alas 12 ng hating gabi, alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. Ating ipapahayag na si Jesus lamang ang tanging daan tungo sa buhay na walang hanggan at ang aming dala ay laging mabuting balita.